Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, marami na akong nakasalamuhang mga senior na may iisang kwento. Naranasan nyo na po ba na sa paggising sa umaga, bago pa man tumayo, ay uupo muna kayo sa gilid ng inyong kama para bang nag-iipon ng lakas para lamang makatindig? Marahil napapansin ninyo na ang inyong mga binti ay tila mas mahina kumpara noong nakaraang buwan. Ang pag-angat ng inyong mga braso ay nangangailangan ng mas malaking pagsisikap. Ang inyong paglakad ay tila bumabagal, hindi dahil sa anumang sakit, kundi dahil pakiramdam ninyo ay hindi na kasing lakas ang inyong katawan tulad ng dati. Kung pamilyar sa inyo ang mga tagpong ito, hindi po kayo nag-iisa. Pagkatapos ng edad na 60, normal po na makaranas ng unti-unting pagbaba ng lakas ng kalamnan. Ang kondisyong ito ay tinatawag na sarcopenia. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang pagkawala ng kalamnan na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtanda. Ito ay tungkol sa kung ano ang ating ginagawa o hindi ginagawa upang suportahan ang ating katawan habang tayo ay tumatanda. At heto ang isang bagay na maaaring ikagulat ninyo, ang inyong mga kalamnan ay hindi lamang lumalakas dahil sa mga ginagawa ninyo sa maghapon. Sa katunayan, ang pinakamahalagang gawain ng inyong katawan ay nangyayari habang kayo ay natutulog. Ito ang oras kung kailan ito nag-aayos, nagkukumpuni, at nagpapanibago ng inyong mga tissue ng kalamnan. Ngunit magagawa lamang ito ng katawan kung meron itong tamang mga sangkap na gagamitin. At ang mga sangkap na iyon, nagmumula po ang mga ito sa pagkain. Hindi basta-bastang pagkain, kundi ang tamang uri ng banayad, masustansyang pagkain, bago matulog na tahimik na gumagawa habang kayo ay nagpapahinga. Sa araw na ito, sasamahan ko kayo sa pagtalakay ng 4 na makapangyarihang natural na pagkain na pwedeng kainin bago matulog. Ang mga ito ay makakatulong sa inyo na labanan ang pagkawala ng kalamnan, ibalik ang lakas, at gumising na may kaunting dagdag na kumpiyansa sa inyong katawan, isang mahimbing na gabi sa bawat pagkakataon. At ang huling pagkain, isang kutsarita lamang nito bago matulog, ngunit ang epekto nito sa inyong mga kalamnan ay tiyak na magugulat kayo. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Bago tayo magsimula, kung interesado kayong malaman ang mga simpleng paraan para manatiling malakas habang natutulog, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe. At mag-iwan na rin kayo ng komento. Naranasan nyo na po bang kumain ng anumang pagkain bago matulog na nakatulong para mas gumanda ang inyong pakiramdam kinaumagahan? Gusto kong marinig ang inyong karanasan. Ngayon, simulan na natin. Ika-4 na pagkain, ang kiwi. Magsimula tayo sa isang bagay na banayad, isang bagay na berde mabalahibo sa labas at matamis-tamis na maasim sa loob, ang mapagkumbabang kiwi. Maaaring iniisip ninyo ang kiwi bilang isang nakakapreskong merienda sa isang mainit na araw o isang sahog na inihahalo sa fruit salad. Ngunit heto ang bahaging hindi alam ng marami, ang maliit na prutas na ito ay isang tahimik na bayani pagdating sa pagtulog at pagbawi ng lakas, lalo na
kung kakainin ninyo ito sa gabi. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Mang Lito, 74 taong gulang, isang byudo at retiradong guro. May ibinahagi siyang interesante sa akin habang kami ay nagkakape. Sabi niya, "Alam mo, Dok, hindi na talaga ako nakakatulog ng diretso sa gabi. At kapag nagigising ako, pakiramdam ko ay naninigas ang katawan ko, parang may tensyon habang ako'y natutulog." Hindi naman daw siya nasasaktan, pagod lang at tila naubusan ng lakas. Ang kanyang mga binti ay hindi na kasing tatag tulad ng dati at ang kanyang mga braso ay nawalan na ng dating liksi na dati niyang ipinagwawalang bahala. Akala niya iyon ay normal na bahagi lang ng pagtanda. Ngunit hiniling ko sa kanya na subukan ang isang maliit na pagbabago, kumain ng 2 kiwi, 1 oras bago matulog gabi-gabi sa loob ng 2 linggo. Iyon lang. Hindi ninyo paniniwalaan ang naging pagkakaiba. Hindi lamang mas mabilis na nakatulog si Mang Lito, isang bagay na hindi na niya naranasan sa loob ng maraming taon, kundi sinabi rin niya sa akin na nagsimula siyang gumising na mas magaan ang pakiramdam, mas nakapagpahinga at mas madaling makagalaw. Hindi na ako tumutunog na parang lumang silya, natatawa niyang sabi. Pakiramdam ko sa akin na ulit ang mga binti ko. Kaya ano nga ba ang nag-pop special sa kiwi? Una sa lahat, ang kiwi ay isa sa iilang prutas na natural na naglalaman ng melatonin, ang hormone na nagbibigay senyales sa iyong utak na, "Hoy, oras na para matulog." Habang marami ang umiinom ng melatonin na tableta, ang kiwi ay nag-aalok ng isang banayad na bersyon na mula sa pagkain na mas madaling naa-absorb at nagagamit ng inyong katawan sa natural na paraan. May mga pag-aaral na nagpakita na ang pagkain ng kiwi bago matulog ay nakakapagpabuti sa kalidad at tagal ng tulog, lalo na sa mga nakatatanda. Ngunit heto pa ang mas magandang balita, ang mas malalim at mas mahimbing na tulog ay ang panahon kung kailan ginagawa ng inyong katawan ang pinakamahalagang pagkukumpuni ng kalamnan. Habang kayo ay nananaginip, abala ang inyong katawan sa pagpapanumbalik ng mga pagod na tissue, pagbabalanse ng mga hormone, at pagpapanumbalik ng lakas. Ngunit, mangyayari lamang ito kung mararating ninyo ang mas malalim na yugto ng pagtulog. Ang kiwi ay tumutulong na buksan ang pintuan patungo doon. Bukod sa melatonin, ang kiwi ay mayaman din sa mga antioxidant tulad ng vitamin C at E. Bakit ito mahalaga? Dahil habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay mas madaling kapitan ng pamamaga at oxidative stress. Ito ang nagdudulot ng paninigas, pananakit at ang pangkalahatang pakiramdam na tila bumabagal na tayo. Ang mga antioxidant ay tumutulong na walisin ang mga pinsalang ito upang ang inyong mga selula ng kalamnan ay makapag-focus sa pagbawi ng lakas sa halip na sa pagkukumpuni lamang ng sira. Ang kiwi ay isa ring mahusay na pinagkukunan ng potassium na sumusuporta sa tamang pag-urong ng mga kalamnan at tumutulong na maiwasan ang pulikat sa binti sa gabi. At kung naranasan nyo nang magising dahil sa matinding pulikat sa binti ng 3:00 ng madaling araw, alam ninyo kung gaano kahalaga iyon. At heto ang bahaging pinakagusto ng mga senior: ang kiwi ay madaling tunawin
at hindi magpapataas ng inyong blood sugar. Kahit na matamis ang lasa nito, mayroon itong low glycemic index, kaya't ligtas ito para sa mga taong namamahala sa kanilang diabetes o nagbabantay sa kanilang mga antas ng insulin. Natural din itong mababa sa sodium na mainam para sa sinumang may mataas na presyon ng dugo. Kaya, ano ang pinakamahusay na paraan para kainin ito? Balatan lamang ang 2 hinog na kiwi mga 1 oras bago matulog. Kainin ito ng dahan-dahan marahil habang nagre-relax sa pagbabasa ng libro o nakikinig sa malumanay na musika. Ito ay isang maliit na ritual, ngunit isa na nagbibigay senyales sa iyong katawan, darating na ang pahinga, darating na ang paggaling. Siyempre, tulad ng anumang bagay, pakinggan ninyo ang inyong katawan. Ilang tao ay maaaring makaranas ng bahagyang pananakit ng tiyan kung sila ay sensitibo sa mga asido ng prutas o may umiiral na kondisyon sa panunaw. Ngunit para sa karamihan ng mga tao, ang kiwi ay banayad na kakakalma at mahusay na tinatanggap ng katawan at nakapagpapasarap pa ng pakiramdam. Ikatlong pagkain, ang itlog. Natuklasan na natin ang tahimik na kapangyarihan ng kiwi, isang banayad na paraan upang magkaroon ng mas mahusay na tulog at suportahan ang pagbawi ng lakas. Ngayon, balingan naman natin ang isang bagay na mas pamilyar, isang bagay na tiyak na nabasag na nating lahat sa isang punto o iba pa, marahil kasama ng tinapay sa umaga o nakasama sa paboritong resipe ng pamilya. Pag-usapan natin ang mga itlog. Ngayon, maaaring iniisip ninyo itlog bago matulog. Totoo, karamihan sa atin ay iniisip ang itlog bilang isang pangunahing pagkain sa almusal. Ngunit heto ang nakakagulat na bahagi, ang isang itlog bago matulog ay maaaring gumawa ng isang kahangahangang bagay para sa inyong katawan habang kayo ay natutulog, lalo na kung kayo ay higit sa 10 at nagsisikap na mapanatili ang lakas, balanse at tono ng kalamnan. Tingnan ninyo kung ano ang nagpapalakas sa itlog ay hindi lamang dahil mayaman ito sa protina, bagamat tiyak na ganoon nga. Ang itlog ay nag-aalok ng tinatawag ng mga eksperto sa nutrisyon na isang kumpletong protina na nangangahulugang naglalaman ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan ng inyong mga kalamnan upang lumaki at magkumpuni. At lalo itong mataas sa leucine, ang napakahalagang amino acid na siyang nag-a-activate ng muscle protein synthesis. Ito ay isang magarbong paraan ng pagsasabi na kapag kumain ka ng itlog, nakakatanggap ang iyong katawan ng isang napakalinaw na mensahe, "Hoy, oras na para mag-rebuild." Ngayon, heto ang nagiging interesante para sa mga senior. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagiging hindi gaanong tumutugon sa maliliit na halaga ng protina. Ang isang 25 taong gulang ay maaaring kumain ng isang maliit na serving ng manok at makabuo ng kalamnan. Ngunit ang isang taong higit sa 60 madalas ay nangangailangan ng bahagyang mas mataas na dosis ng dekalidad na protina, lalo na ang protina na mayaman sa leucine, upang makuha ang parehong benepisyo. At diyan nangingibabaw ang itlog. Isang malaking itlog lamang ay naglalaman ng halos 6 na gramo ng protina na may humigit kumulang
500 hanggang 600 milligrams ng leucine sapat na upang makabuluhang mag-ambag sa pagkukumpuni ng kalamnan sa magdamag. Kung kayo ay isang taong magaan lamang kumain sa gabi o kung ang inyong hapunan ay hindi gaanong naglalaman ng protina, ang isang nilagang itlog na malasado 1 oras bago matulog ay maaaring ang nawawalang piraso na kailangan ng inyong katawan upang manatiling malakas. Pero mayroon pa, ang mga itlog ay nagbibigay din ng vitamin D kung saan maraming nakatatanda ang may kakulangan lalo na kung hindi kayo gaanong nakakaaraw. At ang vitamin D ay hindi lamang tungkol sa mga buto. Malaki rin ang papel nito sa paggana at koordinasyon ng kalamnan. Isama pa ninyo riyan ang choline na matatagpuan sa itlog, isang sustansya na sumusuporta sa paggana ng utak at nerbiyos, at mayroon na kayong pagkain na tumutulong sa inyong katawan na gumalaw at tumugon ng may higit na kadalian at kumpiyansa. Ngayon maaaring nagtatanong kayo, pero paano ang kolesterol? Iyan ay isang makatarungang tanong, lalo na't naging masama ang reputasyon ng itlog noon. Heto ang ipinapakita ngayon ng siyensya para sa karamihan ng mga tao. Ang katamtamang pagkonsumo ng itlog, halos 1 itlog bawat araw, ay hindi nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso. Sa katunayan, iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang mga itlog ay maaaring mapabuti pa ang inyong cholesterol profile sa pamamagitan ng pagpapataas ng mabuting HDL cholesterol. Maliban na lang kung ang inyong doktor ay nagbigay ng tiyak na payo na iwasan ang mga ito. Ang mga itlog ay maaaring maging isang napakaligtas at napakahalagang bahagi ng inyong dieta. Siyempre, mahalaga rin kung paano ninyo inihahanda ang inyong mga itlog. Ang isang itlog na banayad na niluto tulad ng nilagang malasado poached o bahagyang binati at niluto sa langis ng oliba ay madali sa panunaw at nagpapanatili ng mas maraming sustansya. Iwasan ang pagprito sa mantikilya o pagdaragdag ng sobrang asin na maaaring makairita sa inyong tiyan o magpataas ng presyo ng dugo. At kung nahihirapan kayong ngumuya, ang isang malambot na itlog ay isa sa pinakamadaling protina na kainin, walang hirap sa panga. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang tunay na halimbawa. May isang babae na nagngangalang Aling Lena na nakilala ko sa isang wellness workshop. Siya ay 23 taong gulang, laging masayahin at laging nagdadala ng prutas para sa lahat. Sa loob ng maraming taon, nahirapan siya sa pakiramdam na mahina tuwing umaga. Pagbangon ko sa kama, ang mga binti ko ay nanginginig na parang espagetting na luto. Sabi niya minsan ng may tawa. Hindi siya kumakain ng hapunan ng gabi na at madalas ay nilalaktawan ang merienda pagkatapos ng paglubog ng araw sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang pagtulog. Nagdagdag kami ng isang poached egg lamang sa kanyang panggabing routine. Hindi isang malaking pagkain, kundi isang maliit at mainit na kagat bago matulog. Pagkalipas ng 2 linggo, sinabi niya sa akin, akala ko wala itong epekto, pero hindi na ako gaanong nangangalog. Sa totoo lang, mas matatag na ang pakiramdam ko. Iyan ang magagawa ng tamang protina bago matulog. Hindi ito tungkol sa pagkain ng mabigat na pagkain sa gabi, malayo roon. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong mga kalamnan ng sapat na tamang panggatong.
upang magkumpuni at muling magtayo habang kayo ay nagpapahinga. Ginagawa ng inyong katawan ang trabaho. Kailangan mo lang itong bigyan ng mga kagamitan. Ikalawang pagkain, mga buto ng kalabasa. Ilipat natin ngayon ang ating pansin sa isang bagay na maaaring hindi ninyo inaasahan. Isang bagay na maaari ninyong hawakan sa inyong palad. Marahil ay nakalimutan pa sa isang garapon sa likod ng aparador. Ngunit huwag ninyong maliitin ang kanilang laki. Ang maliliit na butong ito ay isa sa mga pinaka-hindi pinapahalagahang pagkain bago matulog. Ang tinutukoy ko ay ang mga buto ng kalabasa. Oo, ang parehong maliliit na berdeng buto na kung minsan ay tinatawag na pepitas na maaaring makita ninyong iwiwisik sa mga salad o ihahalo sa granola. Ngunit pagdating sa inyong mga kalamnan, sa inyong pagtulog, at sa inyong pangkalahatang pagbawi ng lakas sa gabi, ang mga buto ng kalabasa ay nagtataglay ng mas maraming kapangyarihan kaysa sa ipinapahiwatig ng kanilang maliit na sukat. Ipakikilala ko sa inyo si Mang Haroldo. Si Mang Haroldo ay 72, isang retiradong hardinero na may mga kamay na mukhang alam pa rin kung paano magtrabaho sa lupa. Lumapit siya sa akin na may karaniwang alalahanin. Gumigising ako tuwing umaga na may paninikip sa aking mga binti. Naguunat ako, gumagalaw, ngunit pakiramdam ko pa rin ay hindi ako nakapagpahinga. Tinuring ang kanyang panggabing routine, ang kanyang mga pagkain, ang kanyang mga gawi sa pagtulog, at isang bagay, ang nawawala magnesium. Nakikita ninyo ang magnesium ay isang mineral na tumutulong sa inyong mga kalamnan na mag-relax. Kung walang sapat nito ang inyong mga kalamnan, ay maaaring manatiling bahagyang tensyonado kahit sa gabi. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay gumigising na masakit ang katawan kahit na natulog sila ng 8 oras. At hulaan ninyo kung ano ang isa sa pinakamahusay na natural na pinagkukunan ng magnesium. Tama, mga buto ng kalabasa. Isang maliit na dakok lamang, humigit kumulang 22 gramo o mga 2 kutsara, ay maaaring magbigay sa inyo ng halos 37% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium. Iyan ay kahanga-hanga para sa isang napakaliit na kagat. At kapag kinain ninyo ito sa gabi, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga kagamitan na kailangan nito upang mag-relax sa pisikal na paraan, hindi lamang sa mental. Ngunit ang magnesium ay hindi lamang ang tanging alas ng mga buto ng kalabasa. Isa rin sila sa iilang pagkain na natural na naglalaman ng tryptophan, isang amino acid na ginagawang serotonin ng inyong katawan, at pagkatapos ay ginagawang melatonin, ang hormone na tumutulong sa inyong makatulog. Habang ang tryptophan lamang ay hindi kayo patutulugin, ang pagsasama nito sa magnesium ay lumilikha ng isang malakas na 1-2 punch para sa mas mahusay at mas malalim na pagtulog. Ang mas mahusay na pagtulog ay nangangahulugan ng mas maraming paglabas ng growth hormone, mas maraming pagkukumpuni ng selula, at mas maraming muling pagtatayo ng kalamnan sa gabi, lahat habang kayo ay nagpapahinga sa ilalim ng kumot. At huwag nating kalimutan, ang mga buto ng kalabasa ay isa ring disenteng pinagkukunan ng protina na mula sa halaman, mga 7 gramo bawat 20 gramo, kasama ang malusog na taba na tumutulong na pabagalin ang panunaw.
Nangangahulugan iyon na ang inyong katawan ay nakakakuha ng mabagal at tuloy-tuloy na paglabas ng mga amino acid sa buong gabi, hindi isang mabilis na pagtaas at pagbagsak. Ito ay banayad, nagpapanatili at kung ano mismo ang kailangan ng mga tumatandang kalamnan upang gumaling at lumakas. Ngayon, maaaring nagtataka kayo, paano ninyo kakainin ang mga buto ng kalabasa sa gabi? Simple lang. Panatilihin itong kaunti, 1 kutsara o 2 ay higit pa sa sapat. Maaari ninyo itong kainin ng walang halo o iwiwisik sa kaunting plain Greek yogurt kung nais ninyo ng dagdag na protina. Ang ilang tao ay bahagyang iniinit ito sa kawali upang lumabas ang lasa nitong parang mani, ngunit hindi ninyo kailangang gawin iyon. Panatilihin lamang itong walang asin. Ang sodium sa gabi ay hindi maganda sa inyong presyo ng dugo, lalo na kung namamahala kayo sa hypertension. Mataas din ito sa zinc na tumutulong sa pagkukumpuni ng selula, lakas ng immune system at maging sa balanse ng hormonal, lalo na mahalaga para sa mga lalaking higit sa 100 na nais mapanatili ang malusog na antas ng testosterone na direktang nakatali sa mass ng kalamnan. Lahat ng iyon mula sa isang buto. Hindi nagsasayang ng espasyo ang kalikasan, isang maliit na babala tulad ng lahat ng mani at buto. Ang mga buto ng kalabasa ay siksik sa kalori. Hindi ibig sabihin na masama sila, maging maingat lamang na huwag kumain ng sandakot lalo na sa gabi. Manatili sa isang maliit na bahagi. Isipin ito hindi bilang isang merienda, kundi bilang isang panggabing toniko para sa inyong mga kalamnan at sa inyong pagtulog. Unang pagkain, ang cottage cheese. At ngayon narating na natin ang huli, ang tahimik na kampeon ng lakas bago matulog. Wala itong tamis ng prutas o lutong ng mga buto. Hindi ito makulay o kapansin-pansin. Ngunit kung may isang pagkain na tunay na gumagana habang kayo ay natutulog upang muling itayo ang mga kalamnan na sinusubukang nakawin ng panahon ito, na iyon ang cottage cheese. Ngayon, bago kayo sumimangot o isipin na, "Nako, pagkain pa yan ng lola ko," samahan ninyo ako. Dahil sa likod ng simpleng buo-buong anyo nito ay isa sa pinaka-epektibong pagkain na pampalaki ng kalamnan na maaari ninyong kainin, lalo na bago matulog at lalo na pagkatapos ng edad na 60. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. May isang espesyal na uri ng protina na matatagpuan sa cottage cheese na tinatawag na casein. Ang casein ay iba sa protina na nasa sabihin na nating manok o isda o kahit nasa itlog. Ito ay mabagal tunawin. Nangangahulugan iyon na kapag kinain ninyo ito, hindi ito agad sinusunog ng inyong katawan. Sa halip, unti-unti itong naglalabas ng mga amino acid. Sa loob ng ilang oras, pinapanatiling banayad na pinapakain ang inyong mga kalamnan sa buong gabi. Bakit ito mahalaga? Dahil kapag natutulog kayo, pumapasok ang inyong katawan sa repair mode. Ngunit kung wala kayong sapat na amino acid sa inyong daluyan ng dugo, ang mga blok ng pagbuo ng kalamnan, maaaring simulan ng inyong katawan na sirain ang sarili nitong kalamnan upang gamitin bilang panggatong para sa ibang mga proseso. Iyon ang huling bagay na nais ninyong mangyari, lalo na kung nakikipagbuno na kayo sa pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Ngayon,
Isipin ninyo na binibigyan ninyo ang inyong katawan ng isang tuloy-tuloy na patak ng mga amino acid na iyon sa buong gabi. Iyan mismo ang magagawa ng ilang kutsara ng cottage cheese. Hindi nito pinapataas ang inyong blood sugar, hindi ito mabigat sa tiyan. Tahimik lamang itong gumagawa upang suportahan ang paglaki, pagkukumpuni at lakas ng kalamnan, lahat habang kayo ay nagpapahinga. Isang mahal kong kaibigan, si Aling Marta, ay 72 taong gulang. Matalas pa rin ang isip, ngunit nagsimula na niyang mapansin na humihina ang kanyang mga binti. Naging mas mahirap ang pag-akyat sa hagdan at ang paglabas sa sasakyan ay nangangailangan ng mas maraming pagsisikap. Sinabihan siya na bahagi lang iyon ng pagtanda, ngunit hindi tama sa pandinig niya ang sagot na iyon. Kaya gumawa kami ng isang napakaliit na pagbabago, isang maliit na mangkok ng low-fat cottage cheese, ilang kutsara lamang, mga 30 minuto bago matulog. Sa loob ng 3 linggo, sinabi niya sa akin, para bang sa wakas ay naintindihan na ng katawan ko. Gumigising ako na may mas maraming enerhiya, mas matatag na ulit ako. Iyan ang nangyayari kapag nakuha ng katawan ang matagal na nitong hinahanap. Ang cottage cheese ay mataas din sa leucine, ang parehong amino acid na nag-uudyok sa kalamnan na pinag-usapan natin sa itlog, ngunit inihahatid nito ito sa mas mahabang panahon. Isipin ninyo ito, nang ganito ang itlog ay nagbibigay sa inyo ng isang mabilis na tulak. Ang cottage cheese ay nagbibigay sa inyo ng isang mabagal at matatag na kamay na umaalalay sa inyo sa buong gabi. At kung binabantayan ninyo ang inyong blood sugar, heto pa ang magandang balita, ang cottage cheese ay natural na mababa sa carbohydrates, lalo na ang plain low-fat na uri. Hindi ito makikialam sa mga antas ng insulin o magdudulot ng pagbagsak sa gabi. Sa katunayan, ang protina ay maaaring makatulong na patatagin ang blood sugar sa magdamag na nakakatulong para sa mga taong may diabetes o pre-diabetes. Kung meron kayong mga alalahanin tungkol sa sodium, piliin lamang ang bersyon na mababa sa sodium. Madali na itong hanapin ngayon. At para sa mga nagbabantay sa kalusugan ng kanilang puso, piliin ang low-fat o 1% na mga uri upang mapanatiling kontrolado ang saturated fat. Pag-usapan naman natin ang lasa at texture. May mga taong gustong-gusto ang cottage cheese ng ganoon lang. Ang iba naman ay mas gusto itong ihalo sa isang bagay, marahil ilang hiwa ng saging o kahit isang kutsarita ng cinnamon. Kung may natira kayong kiwi mula kanina, napakasarap nitong ipares. Ang susi ay panatilihin itong magaan at simple. Tandaan, hindi ito isang buong pagkain. Ito ay isang senyales sa inyong katawan. Heto ang kailangan mo. Maglaan ka ng oras, magkumpuni ka habang ako'y natutulog. Isang kutsarita lamang ay maaaring gumawa ng pagkakaiba, tunay po. At heto ang kagandahan nito, walang paghahanda, walang pagluluto, walang abala. Hindi ninyo kailangang tumayo sa harap ng kalan o mag-blend ng smoothie. Bubuksan nyo lang ang lalagyan, kukuha ng kutsara at papakainin ang inyong katawan, tahimik, banayad, epektibo. Napakaraming senior ang nag-aakala na kailangan nilang gumawa ng isang malaking bagay upang muling lumakas, matinding ehersisyo, komplikadong mga meal plan, mamahaling mga suplemento. Ngunit ang katotohanan,
Ang lakas pagkatapos ng edad na 60 ay nagmumula sa pagiging pare-pareho sa maliliit na bagay, mula sa pag-alam kung ano ang ibibigay sa iyong katawan at kung kailan. At pagdating sa oras ng pagtulog, ang kaunting cottage cheese ay parang pagbibigay sa inyong mga kalamnan ng isang mahigpit na yakap bago matulog. Konklusyon at isang mahalagang aral sa buhay. Ngayon na nilakbay na natin ang tahimik na landas na ito, ng gabi, huminga tayo ng malalim at magmuni-muni. Hindi ninyo kailangang baligtarin ang inyong buhay. Hindi ninyo kailangang bilangin ang bawat calorie o habulin ang pagiging perpekto. Ang tunay na kailangan ng inyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 60 ay isang bagay na mas napapanatili ilang maalalahaning pagpili na ginagawa ng tuloy-tuloy at may pag-iingat. At ngayong gabi, ang pagpiling iyon ay maaaring kasing liit ng pagbabalat ng isang kiwi, pagpapakulo ng isang itlog, pagkain ng isang kutsarang cottage cheese o pag-iwan ng ilang buto ng kalabasa sa inyong dila bago patayin ang ilaw. Ang mga ito ay hindi lamang mga merienda bago matulog. Ang mga ito ay mga gawa ng kabaitan sa inyong sarili sa hinaharap. Pinapakain nila ang inyong mga kalamnan, pinapakalma ang inyong nervous system, sinusuportahan ang mas malalim na pagtulog at mas malakas na mga umaga. At sa bawat tahimik na ritual sa gabi, ipinapaalala ninyo sa inyong katawan, mahalaga ka pa rin, malakas ka pa rin, at kaya mo pa ring muling magtayo. Dahil heto ang katotohanan at ang aral na nais kong iwan sa inyo bilang inyong doktor, ang pagtanda ay hindi isang sentensya ng panghihina, kundi isang pagkakataon upang alagaan ang ating sarili ng may higit na karunungan at pagmamahal. Ang tunay na lakas ay hindi itinayo sa ingay at dagundong, kundi sa tahimik na pag-aalaga sa mga maliliit na pasya na ginagawa natin araw-araw at gabi-gabi para sa ating kalusugan. Ang pagkawala ng kalamnan ay hindi tiyak na mangyayari. Ito ay maaaring baligtarin, maiiwasan, at nagsisimula ito sa pagbibigay sa inyong katawan ng hinihiling nito, hindi sa malakas at nakakalulang paraan, kundi sa simple at mapagmahal na mga hakbang. Kaya ngayong gabi, sa halip na matulog na may pakiramdam na unti-unting nawawala ang inyong lakas, maaari kayong magpahinga ng may kaalaman na ang inyong katawan ay dahan-dahang muling nagtatayo habang kayo ay natutulog. Kung ang video na ito ay nagdulot sa inyo ng pag-asa o marahil ilang bagong ideya na susubukan, gusto kong marinig mula sa inyo. Aling pagkain bago matulog ang pinakainteresado kayong subukan, ipaalam ninyo sa akin sa mga komento. Binabasa ko po ang bawat salita at ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At kung hindi nyo pa nagagawa, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. At higit sa lahat, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na maaaring makinabang din sa kaalamang ito. Hanggang sa muli, magpahinga kayo ng mabuti, kumain ng may kabaitan at gumising ng mas malakas. Karapat-dapat po kayo diyan.